Ano, mukhang merong pahaging si Digong kay, dating Senador Leila de Lima, mga bossing, ayan 'no. Oh, dun po sa mga katututok lang po muli 'no, sa politika, mga bossing, eh, nung isang linggo ho o etong linggo na 'to, yung nakaraang linggo, mga kababayan, eh, ganap po na napawalang sala o acquitted si dating Senadora Leila de Lima doon sa mga kaso na itinanim sa kanya, mga bossing. Lahat ho yun. Bukod sa 7 buwan na siyang nakakalaya, mga kapatid, eh, habang laya naman siya, dinidinig pa din yung, kaso niya tungkol sa droga ho, mga kababayan. So ngayon, last week, mga boss, eh, napawalang sala na ho ng tuluyan. Kaya lang siyempre ito si Gong D may masasabi ito. Dahil kumbaga, ako ho ay naniniwala malaki ang partisipasyon ng dating Pangulo doon sa pagpapakulong kay Senadora Leila de Lima. Sabi dito ng dating Pangulo, "Huwag kang sumobra!" Kasi talagang sabi ni Madam Senator, mga kababayan, is, "Duterte, ikaw naman ang mananagot ngayon." Yung mga ganong salita pa lang po. Actually, mga kababayan, hindi na po bago sa atin yun, 'no? Kasi simulat sa pool naman po, mga kababayan, miski nasa loob ang dating Senadora Leila de Lima, eh, talagang bumabanat pa din kay dating Pangulong Duterte, eh. Oo. Eh, siguro iniisip ni Digong, "Naku, mas malakas ang loob ngayon ni de Lima. Na-restbackan ako." Magkakaroon ho talaga ng restbackan 'yan, mga kababayan. Biruin mo ba naman? Oh, biruin niyo naman, mga kababayan, mga bossing, chief amo, sir. 7 taon kang nagdusa sa loob ng kulungan o higit pa ng tapos ngayon mapapatunayan wala kang kasalanan, oh, 'di ba? Eh, talagang may resbakan ho 'yan na magaganap. At nako, sabi niya dito, "Huwag kang sumobra kasi lumabas 'yun ulit, lalo ka lang babaon." Lalong babaon, hindi ko naintindihan 'yan. Medyo may pagka-Bisaya kasi kapagka sila, eh, Bisaya, mga bossing, kapagka nag-construct ng medyo Tagalog, medyo yung iba hindi masyadong ano, eh, "Huwag kang sumobra kasi lumabas, yun ulit, lalo ka lang babaon. Do not tempt the gods." Sino kaya yung gods na sinasabi? Mukhang nadamay na naman dito si Kibuloy. Ako ho, sa totoo lang, mga kababayan, ang tingin ko etong si Gongdi, eh, sumasamba din kay ano, eh, kay Kibuloy ho, eh. Find your peace where you are now. So, ibig sabihin, mga kababayan, kumbaga, kung nakakaramdam ka, 'no, ng kapayapaan ngayon, eh, diyan ka na lang. Huwag ka ng rumesbak kasi baka mas lalo kang malintikan. Naku, ang tingin ko ho dito kabaliktaran po, mga kababayan. Ang tingin ko dito, eh, kabado itong si Digong. Kaya kunyari siyempre, gusto mong bumawi sa amin, ha? Oh, gusto mo kaming resbakan, ha? Eh, baka nakakalimutan mo Duterte kami, ganyan. Eh, 'di ba ho? Kaso ang problema, ang mga Duterte ho ang mga dehado na ngayon, 'no? Lalo na po nawalan ng amor ang taong bayan sa kanila. Paano 'yun? Tony Ninobla, mayabang pa din talaga si Digong, akala niya siya pa din ang presidente. Ang tingin ko ho dito, habang sinasabi ni Digong, mga kababayan, kumbaga pang ano na lang, eh, alam niyo yung, bulagaan na lang ho. Bulagaan, bulaga. Yung tipo bang sindakan, gano'n na lang po, mga kababayan, yung asta ng dating pangulo. Eh, tinatakot mo ako, nareresbakan mo kami, o ako, eh, sisindakin kita. Gano'n na lang ho ang nakikita ko ho diyan, mga kababayan. Kabado si Digong na mabalikan ho. Eh, nakita niyo naman ho, santambak na yung iniisip nilang mga problema from West Philippine Sea, et cetera, et cetera. Tapos eto pa ngayon, pagkalaya ni Leila de Lima, eh, babalik 'to. Sa huling,
sentence, mga kababayan, huwag kang kumalikot ng away. Kasi pagsisisihan mo yan, o, di ba, mga bossing? Emma Ordonez, pang-asar na lang niya, yan, baka akala niya masisindak pa siya. Simula't simula pa naman po, mga bossing. Etong si former Senator Leila de Lima, mga boss, hindi naman ho nagpasindak sa kanila eh. Lalo ngayon. Lalo ho ngayon, mga kababayan, na nakalaya na po. At hindi naman ho sa fake news ito, no? Na ang simpatya ng tao ngayon o kumbaga nakahilig ang tao ngayon kay dating Senadora Leila de Lima dahil nga po sabi ng korte, acquitted yan. Sino ang paniniwalaan natin? Si Digong o ang korte, mga kababayan? Ang alam ko lang ho, ang hindi naniniwala, no, sa pagkaka-acquit po ng dating senadora yung mga makakaliwa, yung mga DDS. Makakaliwa na lang talaga tawag natin dyan sa mga yan. Masahol pa ho sa makakaliwa yung mga pinaggagawa ho eh. Dahil ho sa kanila, kapag hindi sa kanila pumanig ang desisyon ng korte, mga kababayan, isipin nyo ang isisigaw niya mga yan. Wala ng justice system sa Pilipinas. Wala ng justice system sa Pilipinas. Pero pag-uusapan no ay ICC, dahil isa po sa maaaring maging dahilan ng pagpasok ng ICC, kumbaga wala na, hindi na nasusunod yung justice system ng Pilipinas, saka po sila makaka-entra. No, maaari po yun. Kapag Digong na pinag-uusapan, pagpasok ng ICC, bakit papasok yan? Maayos naman at gumagana ang justice system ng Pilipinas. Kagaya na lang ho nung nabanggit nung isang beses ni Bato de la Rosa. Ano ang DOJ? Walang ginagawa. Gumagana ang justice system ng Pilipinas. Ganon si Bato de la Rosa nung isang beses, mga kababayan. Iho ba? Tingin ko ito yung tinuran o mga sinabi ho ng dating Pangulo dito. Ano na lang talaga to. Kumbaga panindak na lang. Pero hindi masisindak yan. Kita naman ho natin eh. Miski nasa loob ho ng rehas o nakakulong si dating senadora. Sumusulat pa yan. Di ba? Lumiliham pa para maipaabot lang sa mamamayang Pilipino na siya ay okay doon, na siya ay lumalaban pa din. Lumalaban pa din kay dating Pangulong Duterte kahit ho nakaupo pa si si dating Pangulo, mga kababayan. Tarantaro, shout out sa iyo. Isa siyang bangungot, sabi ni Bennett. Kamukha ni Digong. Si Diwata. Tama ba? Ngayon ko lang narinig yan. Check nga natin. Medyo siguro kulay. Tapos siguro papayatin mo pa ng konti. May hawig nga ho. Merong hawig. Oo nga. Anyway, kayo talaga kung ano-ano yung mga napapansin nyo dyan. Zombies, tawag ko sa Duterte. Yung lalo na yung tatakbo daw ho sila. Paikutan na lang ho yun eh. Pakiramdaman na lang, Nakikiramdam sila sa reaksyon ng taong bayan kung ano magiging reaksyon doon sa kanilang Duterte na senador. Naramdaman ho, mga kababayan. Naramdaman nila, nako, tagilid tayo sa taong bayan. Bawiin mo na lang. Bawiin mo na lang yung sinabi ni Inday. Joke-joke lang yun, kunyari. Hilig nila sa joke-joke eh. Nako, Ma'am Lynn Hirakawa, salamat po sa inyong super sticker. Mabuhay po kayo.